Uy. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam nagsabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 26. At talaga naman yun ating pong mga napuntahan ngayong araw. O na po yung Unity Walk na inorganisa po ng COMELEC. Ganun din po yung sa usapin po ng Covenant. At tayo naman maaga tayong napunta dyan sa City Hall. At yung pong mga kaganapan ay naging maganda. At alam nyo po, sa atin naman dito sa lungsod ng Paranaque, sa totoo lang, yung pong ating mga kandidato, may mga, ano naman yan tila malabo, maganda po ang kanilang mga hangarin. Kaya kanina, nagsama-sama po sila mula po doon sa simbahan ng San Antonio de Padua at naglakad papunta po doon sa City Gym para sa usapin ng tinatawag na candidates orientation and briefing naman. At tayo ay nakakuha po ng ilang videos and photos, lalong-lalo na po yung COMELEC director naman ng District 1 at ng District 2, nagpa-unlock naman ng kaunting mensahe para sa ginawang orientation. At siyempre, ang ating kapulisan naman, sa panguna po ni Police Colonel Melvin Armontante, at ganun din po, so, yung pong PPCRB, at yung pong sila Congressman Edwin Olivares, sila Mayor Eric Olivares, sila Congressman Brian Yamsoan and Gaston Bunting, ay sila po ay nagsama-sama. At doon ko lang po pala nalaman na tumatakbo na mayor ng lungsod ng Paranaque ay 7. Talaga naman, so sabi ko marami pala ito. Pero ang kilala lang doon ay 3. So talagang may mga kababayan natin na yung pong sa usapin ng eleksyon, sa usapin ng kandidatura ay talaga naman napaglalaruan pa rin. 'Di ba? Kasi isipin mo, tatakbo mayor, congressman, pagkatapos hindi nga natin kilala, isang wala namang ginagawa, tapos magpapile ng certificate of candidacy naman, Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, ngayon po ay 26, bukas may media forum po tayo, 27, pagdating po ng 28 ay start na po nung local campaigning o local para sa mga local na kandidato. So kahapon na actually, natalakay na po natin ito nung isang araw pa na kanina, isa-isa ko pong halimbawa sa inyo, sila po ay magkakatanggali sa mga posisyon.
Oh, pero ang maganda, sila po ay nag-uusap-usap, sila po ay nagkikwentuhan, sila po ay nagbabatian. So, yun po ang magandang palatandaan doon, di ba? Kaya yung po mga leader, mga botante, hanggat maaari, gayahin po natin yung mga kandidato na handang harapin sa magandang pamamaraan ang kanilang pangangampanya, di ba? Pwede po ba yun? Ayan, so Mr. Chairman, pakikasa ang ating mga nakuwang video kanina, ano? So, pinaka po, i-pull mo, i-pull, ha? Okay. So, yung pong mga nasa online, regards po natin at talaga naman medyo gabi na po tayo. At ang oras po natin ay ganap ng alas 9:54 kasi marami po tayong ginawa at wag po kayong mag-alala. Nandito pa naman tayo. Ano? Okay? Hello, good morning. I'm Attorney Nesby Caliga, District 1 Election Officer. With me is Attorney Esquera, Election Officer of District 2, Parañaque City. So this morning po we're gathered here to conduct our unity walk and the signing of the Peace Covenant. We'll also be conducting an orientation walk for our candidates to guide them on the rules, especially during the campaign period, which will start March 28 until May 10. Inaasahan po natin na sa kalamang ibibigay natin ngayong araw ay sundin po ito ng ating mga kandidato at ng ating mamamayan dito sa Parañaque City. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Okay. So isang magandang umaga po sa atin po mga kababayang Parañaqueño na ngayon po ilang araw na lang po magsisimula na po ang halalan at syempre ang kampanyahan po. Sa panahon po ngayon, umaasa po tayo na magiging mapayapa po ang ating pong darating na halalan at syempre tayo pong mga kandidato po ay tatalima po dito po sa ating pagsunod sa atas po ng ating komisyon ng panghalalan, ng Commission on Elections at syempre tayo naman po bilang bagong mukha po dito po sa unang distrito. Hello, good morning. I'm Attorney Nesby. Mapayapa po ang ating pong darating na halalan at syempre tayo pong mga kandidato po ay tatalima po dito po sa ating pagsunod sa atas po ng ating komisyon ng panghalalan, ng Commission on Elections at syempre tayo naman po bilang bagong mukha po dito po sa unang distrito ng Parañaque ay magsusulong po tayo at patuloy po magiging katuwang ng ating mga kababayang Parañaqueño para po sa pagtataguyod ng pamumuhay at maayos at maunlad ho na syudad. So muli, ako po si Julius Disamboron, ang inyo pong Consi aspirant ng PDP Laban, ang nag-iisang bagong mukha po ng PDP Laban. Maraming salamat po at isang mapagpalang araw po sa lahat. Hello po. Message po, message. Hi! Message. Message! Good luck to all of us. Sabay-sabay tayo sa tao. Okay, go. Diyos sa tao, serbisyong totoo. Kapayapaan. Ayan. Okay na. Ayan, so yung pong video po natin na yan, unang ratsada po yun nung walk for unity. At marami pong marami pa rin pong mga sympathizers, leader, mga siyempre, talagang ganun sa Pilipinas, every 3 years may eleksyon. Kaya ang ating po mga kababayan ay nagiging masaya. Parang kung sa bagay ang piyesta taon-taon, pero yung eleksyon 3 years. So
At ang obserbasyon po natin kanina, no, nabanggit nga po natin mula po sa usapin ng congressman, mayor, vice mayor, councilors, nandoon po sila at maganda po yung maganda yung walang iringan. Oo, di ba? Walang sabi nga walang ambahan. Oh, di ba? Walang basta smooth na naging takbo. At sana inuulit po natin yung mga botante, yung mga followers, yung mga leader, igayahin po natin yung mga kandidato natin dito sa lungsod ng Parañaque na sila ay nag-uusap-usap bagamat sila po ay magkakalaban sa parihong posisyon. So, Mr. Chairman, ikasa mo na. So, ito po ay ituloy-tuloy na natin kasi medyo gabi na. Importante at nandoon tayo sa lugar at may pakita natin. Di ba? So, kita mo ang oras po natin. 9:59 na. Malapit na pong mag-alas 10. Kaya, Mr. Chairman, ikasa mo na nga yan. Dapat yung kampanya maging malinis, maging maayos, plataforma ang ating sulong, yung mga gagawin natin para sa bayan. At good luck sa lahat ng mga lalahok na yung halalan. Ang aking hangarin lang ay maging papayapa at maayos ang ating eleksyon. Message ko, message. Hoy! Ano nga kayo? Public, ano yung radyo ko? Parañaque Net Radio. Magandang umaga sa Parañaque Network. Nananawagan po ako sa inyo. Nalalapit na naman po ang halalan. Sa halalan na ito, sana maramdaman nyo yung pangarap natin na ang Parañaque maging great city. Nasa kamay nyo yung katuparan yan. Piliin natin ang mga tamang kandidato. Piliin natin yung mapagkakatiwalaan. Piliin natin yung mga masisipag. Piliin po natin yung walang ibang interes, kundi mapaglingkuran tayo. Team tayo sa ating kinabukasan. Team tayo, Parañaque. Orderly.
peaceful election 2025. We reaffirm our commitment to upholding democracy and the rule of law. This walk is not just a symbolic act, but a strong declaration that Parañaque stands united in ensuring that upcoming national and local election 2025 will be free, fair, and agreeable. As your Chief of Police, I assure everyone that the Parañaque City Police Station remains committed to its duty of securing a safe and peaceful electoral process. Under the guidance of our high headquarters, we will be neutral, vigilant, and proactive in preventing any election-related violence, intimidation, or illegal activities. However, we cannot do this alone. Achieving clean and honest election requires the cooperation of all stakeholders. Alam natin yan. The government agencies, law enforcement, and the Commission on Election or the Comelec, candidates, and the private sector, civil society, and most importantly, the voting public. To all candidates and their supporters, lead us set an example of responsible leadership and fair competition. Lead us reject violence, vote buying, and all forms of electoral fraud. Lead the voice of the people be heard through your votes, free from coercion and fear. To the people of Parañaque, we encourage you to exercise your right to vote wisely. Your vote is your voice, and it must be cast freely and honestly. If you witness any irregularities, do not hesitate to report to us. The police, together with our partner agency, will ensure that all concerned are addressed swiftly and partially. Let us do together, not just in body, but in spirit, as we march toward the future where democracy is upheld and where every vote truly counts. Maraming salamat po at mabuhay ang demokrasya at mabuhay ang Parañaque City. Ayan, so doon po sa ating mga kababayan, yung pinakita po natin na video, no? Mga video, yun po ay kuha kanina. Diyan po sa lugar ng Parañaque sa may City Hall. At nagkaroon nga po ng orientation. At inano po yung mga, ang importante po ron yung tungkol sa mga pinagbabawal. Ito po ay tinalakay lahat ng ating Comelec na ito po si Attorney Nisila Kali naman, ano. So kaya yung mga kandidato natin sa pagsisimula ng kanilang pangangampanya sa March 28 ay alam na po nila kung ano ang kanilang mga dapat gawin. Dahil isa-isa na pong pinaliwanag ng Comelec naman, kaya sana sumunod na lang sila. At hindi masyado marami, hindi masyado marami ang mga kumakandidato ngayon sa konsilor, sa District 1 at District 2, kaunti lang. So kaya doon po sa ating mga kababayan at sa lokal naman ang pipiliin po natin, mayor, vice mayor, councilors. Ang councilors po natin ay 8 ang pipiliin. At sabi nga po nila, hindi bali na lang magkulang na iboto. Halimbawa, instead na 8 yan, gawin nyo na lang 5, 4, 6 or 8. Pwede po yan.
At siguraduhin nyo lang na hindi po magsobra. Opo, kasi automated po yan kapag ang inyo pong nasidan, ano, kasi shading yan eh. At sumubra pala ng isa naging siyam, ay automatikong invalid po, wala pong bilang ang magiging boto ninyo. At siyempre, ganun din po doon sa iba. Kapag sa Vice Mayor naging dalawa, wala rin po yan. Dahil ang kailangan lang naman pong iboto, Vice Mayor isa. Sa mayoralty naman, sa Mayor, ganun din, isa din. Kaya dapat, pag-isipan nyo nan maigi. Basta isa lang. Ganun din po sa mga congressman natin, sa Congress 1 Distrito, tig-isa lang naman po yan. Kaya huwag nyong pasosobrahan kasi sayang po nung sayang ng inyong boto at sayang din po nung balota. Di ba? Kaya inuulit-ulit po natin. Talagang reminders lagi na yung pong mga nasa barangay, paalala uli, yung mga botante, mga leader, followers ng mga kandidato, wag po tayong mag-away-away. Maging tayo, maging close lang, close. Win, tawag doon? Di ba? Yun po ang angad po natin dahil siyempre naman, kaya nga po kayo nagkakandidato dahil gusto nyo maging lingkod bayan. Pagkatapos, kayo naman magpapasaway sa usapin ng pangangampanya. So, hindi po maganda yan. At kanina po tayo ay nag-selfie, Nag-selfie po tayo sa ating butihing Vice Mayor, Joan Villapuerte. Siya naman ay ating personal choice. Dahil tayo po ay tayo, di ba? Tayo naman ay buboto. Wala naman masama kung iparamdam natin na tayo talagang for Vice Mayor Joan Villapuerte, di ba? Hindi po masama yan, natural karapatan naman natin yan. At inuulit-ulit po natin yung pong mga ipinagbabawal na nabanggit ng COMELEC sa usapin ng campaign period, may kanya-kanya naman po tayong mga staff, siguro palaganapin na lang po natin maigi. At ang maganda po rito, hinihingi ang suporta ng taong bayan, ay hinihingi po ng COMELEC na kapag may nakikitang hindi maganda sa pagkakabit ng mga tarpaulin o election paraphernalias, pwede nyo pong i-report po yan sa COMELEC. Di ba? Ganun din po doon sa usapin ng vote buying. Matagal ko na pong matagal nang bawal yan hindi nagbabago. Kaya lang marami na pong na i-report yan di ba? Marami na rin pong naimbestigahan sa usapin ng vote buying. Kaya lang pagdating sa dulo, itila nababaliwala lang. Kaya bawal po ito, inuulit po natin, bawal. Pero kung talagang kailangan naman, bakit talagang kung nagtatrabaho ka, kailangan mo na compensation, kasi katulad nung pagkakabit ng mga tarpaulin, yung magkakabit ka ng gabi. Nadaanan ko po yun, yung pagkakabit ng gabi talaga na magsisimula ka ng mga alas 9 ng gabi kasi para wala na masyado sasakyan. Kaunti na lang, magtatapos kayo madaling araw, taker ka ng taker. So, ngayon, mahigpit po ang COMELEC, dapat kapag pampublikong establishmento, sana wag nyo na pong dikitan dahil bawal na bawal po yan at may designated area naman na pwedeng pagkabitan ng mga tarpaulin. Di ba? Mayroon naman po yan at umikot po tayo punong-puno. Lalong-lalo na dito sa Las Piñas. Akala mo yung mga tarpaulin, akala mo hindi binabayaran. So, siguro yung mga tumatakbong
tumatakbong katulad ng mayor, congressman, dito sa Las Piñas, makita nyo po, banig-banig talaga. Kaya kung hindi sana pinagbabawal na mamigay ng pera, kung ipamigay na lang pera, wag na yung dikit ng tarpaulin, so parang kapakipakinabang sana, no? Hindi na dudumi yung kapaligiran, di ba? Pera pinapagawa niyan, kaya parang kapag tiningnan mo po yung napakahabang kalsada, banig-banig ang kanilang mga tarpaulin. Kapag kinumpute nyo yan, aywan ko kung hindi kayo yumaman na wala sa panahon. Napakarami talaga. At kanina nabanggit din, parang sa may national 10 piso ba yun? At 5 piso at saka 3 piso yung gagastusin pag independyente siguro, ano? So, mababa yan sa bawat bawat butante, gagastos ka lang ng 3 piso. Bawat butante, siyempre, makikita naman po natin, may mga t-shirt, may mga iba't ibang uri ng gamit, pamaypay, at ganun din po yung mga parapernalyas nila, mga laminated pa. Talagang halagang 3 pesos, talagang kulang na kulang po yan. Kaya lang, yun po ang nakasaad doon po sa sinasabi ng COMELEC, talagang dapat sundin ng ating mga kandidato. Pero in fairness sana, kung parehas na lang sana ang laban, walang pasiklaban, walang lamangan, so kung susumahin natin, kung yung mga tarpaulin na yan, huwag na sila masyado magpapagawa para hindi masyado malaki ang gagastusin nila. At para naman kapag sila ay manalo, kaunti lang po ang kanilang babawiin sa kanilang pangangampanya. Pero sa sitwasyon natin kasi ngayon, karamihan, kapag wala kang pera, huwag ka nang tumakbo kung ano man ang gusto mong takbuhin. Dahil kapag ikaw po ay walang pera, malapit ka sa katotohanan, malapit kang matalo. Di ba? Kaya doon po sa mga kasama natin na tumatakbo bilang independyente, katulad ni Consyal Julius Disamboron, ganun din po ni kasamang Ariel Fernandez, wala rin po silang mga makakapal ang datong. Pero ang kanilang prinsipyo, gusto talaga nilang pairalin na dapat ang lingkod bayan maging tapat sa kanilang tungkulin. Dapat hindi sila magpayaman at dapat wag nilang bawiin ang kanilang ginastos sa pangangampanya. Di ba? Asan ba si Julius? At ganun din po itong si Ariel. Marami pong independyenteng tumakbo, kaya lang titingnan po natin kung ano ang magiging kapalaran nila. Dahil malalakas lahat ang mga butante ng kasalukuyang administrasyon. At kung sakali kayong hindi palarin, hindi pa naman katapusan ng mundo. Di ba? Kung sakaling kayo naman po ay palarin, at least wala po kayo masyadong sakit ng ulo dahil kayo nanalo ay hindi sa pamagitan ng paggastos, bagkos sa pamagitan po ng inyong determinasyon na kayo po ay may magawa sa konsiho naman ng ating lungsod. Di ba? Mr. Tierman Patalastas Place. Yung drug spray wall pagkatapos yung manibela ng masa. Pagsabayan mo na.
Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Migil ka sabi! Sinusubukan ko tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Sige natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drug-free world. Halos kalahati ng mga estudyante ay nakasubok na ng droga o alkohol pagdating sa kanilang ika-13 taong gulang. Maraming mga kabataan ang nagparty na sa mga bahay kung saan may alcohol, pot, cocaine, ecstasy o deresetang mga droga. Maraming bata ang nagsasabing madali para sa kanilang kumuha ng pot kung gusto nila. 7 sa 10 kabataan ang naalok na ng iligal na droga. Ang mga kabataang kinakausap ng mga magulang tungkol sa droga ay 42% mas malamang na hindi gumagamit ng droga. Ipaalam sa inyo mga anak ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org. Ayan, so talaga naman patalastas natin sa drug-free world, no? Okay, so ang oras po natin ay ganap na po nga alas 10:22. At hindi na po tayo masyado maghanap pa ng ibang mga balita. At doon po sa panawagan ng ating COMELEC, inuulit po natin na sana yung po mga kandidato ay sumunod po sa kung ano po ang itinatadhana o sinasabi ng ating COMELEC. At ganun din po at magre-regards na lang po tayo sa ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Parañaque. Ay yung po mga miyembro ng Parañaque Net Radio Worldwide, Philippine Digital Media Society Incorporated, ganun din po yung ating kasamahan sa Public Information of the City of Parañaque, and of course ang ating po mga force multipliers
nasa kasalukuyan ay tuloy-tuloy na umaantabay dito sa ating programa. At ganun din po ang ating mga kasamahan sa pamamahayag mula po dyan sa lugar ng Cavite, Batangas, Laguna, maging dyan po sa lugar ng sa lalawigan ng Rizal, Bulacan, Pampanga, maging sa Pangasinan. Regards ko po kayo. At ganun din po ang ating mga kaibigan naman na tuloy-tuloy na sumusubaybay, lalong-lalo na po yung ating kasamang Gerald Nasaro naman, na tila yung pong kanilang reklamo dyan po sa lalawigan ng Tarlac, na nagkaroon po ng reklamo sa National Bureau of Investigation. At sana naman maayos po yan, kasi isipin nyo po, ang involved po dyan ay isang kapitan. At ganun din po yung sabi nga po nila, yung illegal gambling dyan po sa lugar ng San Miguel Tarlac, sana gawan nyo pong masawata at magkaroon ng disiplina itong kapitan dyan po sa lugar ng San Miguel, dahil talagang siya po ay nang abuso ng tao. At ganun din po at yung pong ating imbitasyon bukas, na ito pong si Louie Redoble ay tila yung pong kanyang communication team ay tila masyado po nagpapapansin. Di ba? Kasi kung ano-anong di ba? Imbitado natin si yung kanilang kandidato, i-refer tayo sa communication team pagkatapos yung tinatawag nilang communication team isalto naman, di ba? Kaya Attorney Louie Redoble, sana yung pong communication team ninyo pag taga-anuhan mo nga yan, kasi masyadong ipalista, di ba? Kasi kailangan para po magkaroon ng meeting, kailangan pa ng blabla. Samantalang ang kanya naman na kandidato, kailangan lang po natin ang plataforma. Di ba? Kaya lang ang problema, yung communication team, gustong pumorma ng pumorma, kaya pati yung si Attorney Redoble, tila, hindi rin natin alam kung ano ba na sa isip. Media forum, gusto meeting o kaya may 11 daw. Parang gustong matapos na yung eleksyon bago bago magpa-interview. Mabuti kung may pag-asang manalo. Ano ba yan? Di ba? Kaya sana yung pong mga PR man ng mga kandidato, sana maging malinaw na hindi sila dapat ganyan, di ba? At yung po pala, si Arinas naman pala, Arinas. Tama yun, yung communication staff din ni Senator Bongo. Kumusta na kaya? Parang nagkakalimutan, so doon po sa atin mga kaibigan, at ang oras po natin ay ganap ng alas 10:26 at tayo po ay magtatapos na, at magpasinsan nyo na po dahil tayo po ay medyo, sabi nga po, medyo lubat, dahil tayo po ay kanina ay marami po tayong pinuntahan dyan po sa Barangay Santo Niño, dahil yung pong mahigit 300 members, officers ng nabanggit na homeowners ay tila kanina ang huling pagkita-kita, dahil nagkaroon po ng release ng mapagkakapirahan. Dahil tayo po kasama doon sa dadaanan ng Cavitex, tayo po ay nasama doon sa dinaanan ng C5, kaya wala Sabi nga nila, kapag development ng isang lugar o kapakanan para sa ikakabuti ng bayan, kahit ayaw mong pumayag na yung bahay mo idaanan ng projects ng DPWH, wala kang magagawa. At ang maganda lang po roon, tayo naman binayaran naman tayo ng tama ng DPWH, bagamat ito po ay medyo matagal lang po ng kaunti. Nagsimula po ng 2016, documentation. Ngayon po ay 2025,
is a final distribution o final release ng mga material aspect. Di ba? Opo, kasi yung Iskara, may mga ari-arian po yun. At yung mga ari-arian po na yun, na-demolish din. Katulad po nung tawag po nung simbahan, chapel, nadali. Tapos yung opisina nung homeowners. Tapos yung livelihood building. Tapos yung Angkop Gawad Kalina building. Lahat po ito nasama. Pero binayaran naman. Yung puan maganda doon at bayad. Di ba? Kaya sana doon po sa ating mga kasama, sa kung saan man po tayo napunta, kung saan po tayo na ihatid ng tadhana, itanggapin na po natin ang katotohanan. That is a final. Di ba? So, ninyo pong lingkod, ganun talaga di ba? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, at magtatapos na po ang ating programang Manibilan ng Masandago. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So, maraming salamat, Mr. Chairman. Yun natin, yung banner, Paranaque Net Radio Worldwide. Thank you, bye-bye! The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil, fighting for their own interests. Less than is better than more, for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Manibilan ng Masandago, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Teleradio at Radio, hosted by Mr. Edin Oro. Hosted by Professor Jim Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santiago.
Arreglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Arreglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police Ugnayan, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemrod Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Builder. Esparañaki News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano pong mga benefits sa mga upuhan ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na po para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Saga News, hosted by Jubel Sumalino Pinjares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio. Was born and created. Prime innovation of Paranaque Net Radio worldwide for the data society to compete to every corner around the globe with a mission and vision.
Furthermore, Parañaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordinations to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Ito po ang ating Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ika-5 anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary!